What's up mga sombreros? Yan, pauwi na nga ako at isa ito sa pinakamahirap at pinakamasakit na ginagawa ko mga sombreros kapag naghahatid ako ng pagkain dito kay Lolo. Kasi nga, alis na ako no, at saka may iwan siya dito sa kanyang bahay. Kahit anong pilit kasi namin na doon na siya tumira sa amin, ayaw talaga niya. Kunwari, matutulog siya dito sa bahay ng isang gabi. Pagka umaga, excited na ulit siyang bumalik doon. Mahaba-habang travel na naman at mahaba-habang lakarin pa ang aking ginawa mga sombreros. Yan, medyo ulan pa nga. So ako rin ang cameraman, buti na lang at hindi natuloy yung ulan. At ito na, naglalakad uli ako pauwi mga sombreros. Hindi po kasi kaya ng motor na pumasok dito. Kailangan maglakad na nakapaa minsan, no? At saka nakabaliktad pa lang aking camera. Kasi nga, gusto kong kuhanan sana yung aking mga paa. Ayan, pasensya na po mga sombreros. So, baliktarin nyo na lang yung ulo nyo ha. Joke lang po. Istorya, yan, medyo pa cute tayo dito ng konti. Kasi nga, wala akong magawa, no? Naglalakad tayo. Iniwan ko ulit yung camera hanggang sa papalayo, ng papalayo, ng papalayo. Ayan, binilikan na kasi mahalaga. Ganon. Ayan. So ayan, nanguha ko ng saging. Kung napad nyo sa vlog natin, no? Itong aking nasa likuran ay actually kapitbahay pala ng lolo ko. Ngayon ko nakilala. Hindi kasi ako parati dito at saka hindi ako lumaki dito mga sombreros. At pagpauwi ko ay nakakita ako ng kawayan. Kaya nakaisip ako ng isang idea na mag-vlog mamaya mga sombreros. Ayan, pauwi na ako and sa highway mga sombreros, medyo maingay na ako kaya minute ko na. Ayan, pakita na tayo. Nasa tulay na ako mga sombreros and talagang tumigil to si kuya para tanungin ako kasi parang napapansin niya kanina pa ako pabalik-balik kung ano trabaho ko. Kaya yun, sabi ko vlog ko no. Ayan yan, so balik na, kinuha ko ulit yung camera. Ayan, so yung isa sa likod tumawag tapos nag-hi sa camera kaya sinubukan kong kuhanan, medyo malayo na ako. So yun, medyo napagod ang inyong kasombrero, tao rin po ako, napapagod din po, charong. Ayan, sinet up ko ulit yung camera sa malayo at saka binilikan ulit kasi mahalaga. Pero pag ayaw na sa'yo, wag mo nang balikan ha. At ito ang konting kalamang dapat ay alam mo. Alam nyo ba na ang bamboo na may scientific name na Bambusa vulgaris ang pinakamabilis na lumago sa lahat ng halaman sa buong mundo, or the fastest growing plant in the world? According sa Guinness World Records ay umabot ito hanggang 2 feet and 11 inches sa loob lamang ng isang araw. Kahit pa tinatawag itong bamboo tree sa English mga sombreros ay hindi ito isang tree or kahoy. Bagaman ito ay kabilang sa pamilya ng mga grass or damo. At sa maniwala kayo sa hindi, ang mga kabilang pa sa pamilya nito ay ang palay na may scientific name na Rhiza sativa, ang tubo na may scientific name na Saccharum officinarum, at ang tanglad na may scientific name na Symbopogon citratus. Noon pa man mga sombreros ay marami na talagang gamit ang bamboo or kawayan. Tulad neto, itong tambo or bamboo shoot mga sombreros or dabong ay pwedeng gawing ulam, no? Lalagyan ng gata o lalagyan ng saluyot, no? Marami po siyang pwede rin siyang adobo. Beneficial po siya mga sombreros. At saka syempre yung kanilang mismong trunk ay gamit na gamit mga sombreros. Sa maniwala kayo sa hindi mga sombreros, ang pinakaunang helicopter ay binase sa isang toy na gawa sa kawayan na ginagamit or pinaglalaruan ng mga bata sa China that dates back 400 BC. At ito pa ang konting kalamang dapat ay alam mo. Alam nyo ba na ang pinakaunang light bulb na invento ni Thomas Edison ay gawa sa bamboo filament mga sombreros? Ang ginawa niya ay bumili siya ng kawayan sa isang farm sa Japan and yun nga, naging bamboo filaments ang gamit niya from 1880s hanggang 1890s. At yan ang konting kalamang dapat ay alam mo. Laging tandaan, wagi ang may alam ko. Kaya dapat alam mo, muli po ito po si Kasombrero Dennis na nagsasabing ang buhay ay mas lalong nagiging masaya, mas lalong nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga sombreros sa sumasama sa journey ng learning. Salamat and paalam. Dragon Ball Z, paalam. Hi, my name is Kebri Cyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Have you seen my big book? I think I'm lost here. Where am I heading to? I'm concerned about my big book. Where's my big book? Can you help me find my big book? I'm a word about you, Toto. Our vocabulary term is debunk. Andito ang big book, Toto. Wala dyan sa tulay. Bumalik ka na dito.
Ang debunk mga sombreros ay verb. Ito yung gusto mong patunayan ang isang bagay, ang isang idea, isang paniniwala, isang opinion, isang philosophy na hindi totoo. Okay? Ang mga possible synonyms po natin dito ay expose, refute, rebut, disprove, etc. At pag ginamit ng sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. Toto attempted to debunk Babylon's belief about Santa Claus, and he prevailed. Debunk. Santa Claus. Can you tell me more about Santa Claus? Si Santa Claus mga sombreros ay originally or pinaniniwalaang si Saint Nicholas na isang Turkish bishop. Pero dahil sa kanyang popularity, kanyang katanyagan during Christmas ay tinatawag na siyang Father of Christmas instead of Jesus Christ. Minsan naisip natin mga sombreros na si Santa Claus na ang ama ng Christmas because he is more parang famous sa mga bata, sa mga matatanda, no? Parang siya yung pinaka-popular pa mas popular pa siya kay Jesus Christ when it comes to Christmas season or when the Christmas season comes. Pero hindi po dapat ganon mga sombreros because yung Christmas mismo na word ay Christ's Mass. So kapag walang Christ, walang Christmas kasi nga tinanggal natin yung pagiging dakila, pagiging popular, pagiging famous, pagiging reason or pinaka-center ng reason kung bakit merong Christmas. Wala nang meaning ang Christmas kung walang Christ. Alright? So dapat hindi po natin yon tinatanggal. Hindi po si Santa Claus ang nagbibigay ng blessings, hindi po siya ang nagbibigay ng hininga sa atin, hindi siya yung nagbibigay ng love. Maaring siya ay figure ng good works, pero hindi dapat siya yung pinaka pinupuri, pinaka dinadakila, no, ginagawang parang ini-exalt, no, tinataas siya parate, ina-admire ng kabataan lalong-lalo na kasi parang nang aagaw siya ng ng popularity at saka ng posisyon which is dapat si Jesus Christ. Hindi po masama ang mag-admire or humanga tayo sa mga taong gumagawa ng tama, gumagawa ng mabuti, pero kapag inagaw na yung kumaga pa yung exaltation, yung papuri sa kanya kay Jesus Christ, doon na po tayo nagkakamali or nagkakasala. Basahin natin Romans 1:25. Pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos, ang nilikhang bagay ay sinamba nila at pinaglingkuran kaysa sa lumikha. Ayan, na pinupuri magpakailanman siya nawa. So dapat si Jesus Christ yung pinupuri at sinasamba, hindi si Santa Claus. Deuteronomy 4:24, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos tulad ng naglalagablab na apoy at siya ay mapanibuguing Diyos. Siloso po ang Diyos natin. Psalm 78:58, pinanibugho nila ang Diyos, no? Pinagselos nila at dinalit dahil sa mga Diyos-Diyosan sa mga sambahan sa matataas na lugar. Ang Diyos-Diyosan hindi lamang kasi yung mga ribulto or yung mga santo-santo na ginagawa tapos lumulod ng mga tao, yung sinasamba nila. It's your parang kumbaga pa inaagawan mo na dapat si Jesus Christ ang sinasamba, ang parang pinupuri ng mataas na mataas. Yun ang inaagaw ng ibang mga bagay, no? Maybe your time, maybe other people, maybe your idol, no? Yun po. Psalm 147:11, but the Lord takes pleasure in those who fear Him, in those who hope in His steadfast love. 2 Peter 3:9, sabi niya, ang katuparan ng pangako ay hindi inaantala ng Panginoon tulad ng inaakala ng iba. Siya ay mapagtiis sa atin, hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Ayon, hindi siya ang Diyos na nilikha niya ang tao tapos tatapon ng pala sa apoy ng impyerno. Hindi po siya ganon. Binibigyan niya pa tayo ng chance, ng panahon para magsisi. That is why mapagtiis siya na Diyos, no? Sabi nga dito, grabe mga sombreros, grabe kung matiisin ang nanay natin, ang kapatid natin, or kung may kaibigan tayong nakikilala natin or kilala natin matiisin, matyaga, no? Kumbaga parang millionth time, billionth time, trillion time, gazillion time, more than that ang Panginoon natin na nagtitiis siya para sa atin, no? This world has full of or complete package, no? Samot-saring mga kasalanan pero God has the grace and the love, still the patience, no? Has the patience to forgive us when we come to Him in repentance. Pero yun nga, dapat nating isalang-alang na may mga bagay tayong ginagawa minsan na mas talagang kumakain ng malaking oras natin sa araw-araw, pero hindi iyon yung gustong mangyari na sa atin ng Panginoon because He alone is the Lord. He alone is the God na dapat ay sentro at priority natin sa buhay. No, we work, yes, we eat, we sleep, we find pleasure, we do leisure things, no, we watch movies, we have social media.
We watch videos, we watch, alam mo yun, meron tayong mga ginagawa sa buhay, pero ang pinaka-center dapat is si Jesus Christ or si Lord. Hindi masama na magkaroon tayo ng libangan, no, magkaroon tayo ng mga leisure time, pero ang question dito ay may panahon ka pa ba, no? Hindi lamang si Santa Claus ang nang-agaw kasi or nang-agaw ng iyong panahon, ng iyong atensyon, ng talagang siyempre inaagaw niya yung papuri, inaagaw niya yung kadakilaan na dapat ay mapunta kay Jesus Christ, sa kanya na tuloy napunta. So yun po yung mali. So hindi lamang si Santa Claus, I'm not against Santa Claus, pero kapag doon na nakasentro ang parang focus at attention ng mga tao, ang papuri ng mga tao kay Santa Claus na lang, lalo na sa mga bata, so doon na po tayo medyo against. Hindi medyo against na po tayo. Pero let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Okra, may scientific name na Belmuscius esculentus, may English name na lady's finger. Alam niyo ba sa botany mga sombreros, ang okra po ay considered as prutas at hindi gulay. Ito ay dahil sa mismong bulaklak nila nabubuo ang mismong bunga or ang eventually po mga sombreros ay buto na ginagawa or ginagamit para i-reproduce itanim mga sombreros. So same goes with the process kagaya ng ibang prutas, kagaya ng santol, ng mangga, ng mansanas, and so on. Pero yun nga, ang bottom line ay mapagulay, mapaprutas, ay nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi meron tayong okra. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cambridge Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Peach or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay magsalala ng isang salala ng faith of love, pagsulod sa ating pag-asa at pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!